Pag-usapan natin yung pinakabagong mobile app ng SSS. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Kung meron ka na download na SSS app katulad sa akin, SSS Mobile, right away ito yung makikita mo. Tap mo yung update para makuha yung pinakabagong SSS app. Pero dahil nagloloko siya o hindi na redirect ng maayos, punta tayo sa Play Store. And then, search tayo, SSS. Tap ko tong My SSS. Install. Tap ko yung Open. Ito agad yung makikita nyo, bagong Pilipinas na logo, tsaka Social Security System. Ang gagawin natin ay mag-login tayo gamit yung user ID and password. Ang kagandahan pa dyan ay next time pwede ka nang mag-login gamit yung biometrics mo. For now, gamit tayo ng user ID and password. Na-enter ko na yung user ID and password ko, tap ko yung login. Ito na agad yung makikita ninyo, yung SSS number, yung CRN ninyo, also yung activity history. Tap mo yung view all. Sa ngayon wala pa kasi first time natin gumamit ng mobile app. Makikita mo rin yung contribution mo, bali ito yung mga nagdaang hulog ko na sa SSS. Ang latest is 2023 pa, for 2024 hindi ko pa siya nababayaran, pero pwede ko siyang bayaran ng full year until January 2025. Last posted contribution, December 2023. And then, dito sa bandang taas, merong 3 lines. I-tap ko tong biometrics login. I-on ko yan. I-provide lang username at password. Confirm. Invalid daw. Ulitin ko lang. And, ayan na. In-scan ko lang yung daliri ko o yung fingerprint ko at biometrics enabled na siya. Try nating mag-log out. Dati kasi sa previous app, hindi ka pwede mag-login gamit yung biometrics. Sa akin, gusto ko nag-login gamit yung biometrics. Alam ko kasing ako lang nakagamit ng phone, gamit yung fingerprint ko. And pag ganun, safe naman for me. Ito na yung activity. Nung in-enable natin yung biometrics, nakita siya sa activity history. 3 lines ulit. Nakikita rito yung sa pension calculator. I-update lang natin tong unang line. Halimbawa na ma-maximize natin yung 20,000 salary credit. Yun kasi yung maximum. And then, select the age when you want to start contributing sa SSS. Siguro at the age of 20. Isa pa. Calculate. So, ganito yung pwedeng maging pension. Ibig sabihin, kapag retired ka na, monthly, lifetime, ibig sabihin, hanggat nabubuhay ka, may makukuha kang ganitong pera. But again, estimate lang to. So, iba pa rin kapag nag-actual computation na ng contribution mo. Kasi possible may mga buwan na hindi ka nakapaghulog, may mga buwan naman na iba yung hulog mo kumpara doon sa monthly salary credit. Pwede kasi mag-iba-iba yung hulog mo, especially kung voluntary or OFW. Pero for employed, yung HR na yung nagko-compute para dyan, so required na maghulog ng certain amount, depende na rin kung magkano yung sinasahod mo. Tap ko ulit yung 3 lines, marami pang options dito, yung terms of service, feedback, at marami pang iba. Meron ding SSS how-to guides. And now naman, pag-usapan natin tong notifications. Kapag may mga ina-apply kayong transaction sa SSS, halimbawa loan or benefits, i-check nyo siya dito sa transactions. Dati kasi sa lumang app, doon ko nakikita kapag na-approve na yung loan or na-approve na ba ng HR kapag meron akong benefits na in-apply. And dito sa main page, pwede nyo nang i-check yung benefits. Meron ditong disability, retirement, at medical benefit. Mas comprehensive yung benefits sa mismong website. Ito kasing check natin ay yung mobile app. Kung interesado kayo sa tutorial ng mismong website, pwede nyo i-check yung tutorial na ipapakita namin at the end of this video. Ito naman yung mga services, yung maternity notification. Pag buntis ka, i-notify si SSS, yun yung step 1. Step 2, magka-file na o i-claim mo na yung maternity benefit mo na pwede umabot ng 70,000 pesos or 80,000 pesos for solo parent. At sa PRN, kapag magbabayad online, kailangan mag-generate muna ng PRN at dito yan pwedeng gawin. Tap nyo lang tong create at fill upan tong form. Membership type, pwedeng voluntary or OFW. Anong month? Halimbawa, November or December. Tap mo yung okay. And then, napili ko na yung from and to month. Magkano yung ihuhulog mo? Halimbawa, minimum. And tap mo lang yung generate PRN, tap mo lang yung okay, at magkakaroon ka na ng PRN na pwede mo nang magamit pag magbabayad online. Pwede yung GCash or Maya.
And meron nga rin pala kami mga nagawang tutorial video kung paano magbayad sa SSS online lang. Makikita nyo rin kung nag-reflect ba agad yung payment ninyo para hindi na kayo kabahan na kung yung binayad nyo ba ay pumasok sa SSS. Pwede nyo i-check yung page or channel namin or yung mga link ay nasa description sa bandang baba. Balik lang tayo at yun yung sa mobile app ng SSS. Pwede nyo i-check yung benefits, yung services, katulad ng maternity notification at mag-generate na rin ng PRN para sa contribution ninyo. At bago tayo mag-end, sa total contribution nga pala, mahalaga to kasi paano kung kinakaltasan kayo sa kumpanya pinagkatrabahuhan ninyo o kahit yung mga nakaraang pang taon. Mahalaga kasi yon kapag mag-a-apply na kayo ng pension kung magkano yung makukuha nyo sa SSS. Also, kapag mag-a-apply kayo ng sickness benefit or maternity benefit, i-check din yung mga nakaraang hulog nyo pa. Ang kagandahan dito sa select year, hindi lang yung this year nga, kundi yung mga nakaraan pa. Halimbawa, 2020, tap ko yan, makikita mo yung contribution dito sa SSS. Kapag naman, kung kailan ka pa nag-umpisa, makikita mo rin, halimbawa 2010, makikita mo rin yung mga naging contribution mo dito. At yung latest nga, i-check mo lang para malaman mo kung eligible ka ba para sa benefit katulad ng sickness, maternity. Dapat kasi in the past 12 months bago yung contestability, meron kang nahulog sa SSS. At least 3 contributions, pero pwede mo ring dagdagan para nga naman mas malaki yung maging benepisyo mo, mapa sickness man yan, mapa maternity man yan, or iba pang benepisyo sa SSS. At kung sakali man na may nawawalang hulog pala sa SSS based na rin sa chinek mong contribution dito, pwede na rin kayong mag-report sa kanila. Yung tutorial din na yan, meron na rin kami nagawa, pwede nyong i-check yung video sa bandang baba. And that's it. So yun yung overview ng mobile app sa SSS. Marami pang mga tutorial video tungkol sa step-by-step guide, halimbawa pag-apply ng benepisyo, pag-apply ng loan. Yung lahat ng link, pwede nyong i-check yung page or channel namin. At andito pa iba't ibang mga tutorial videos tulad ng sabi ko kanina. Pwede nyo nang i-check yung sa website version kung saan mas comprehensive, mas maraming features, mas maraming services na pwedeng ma-avail sa SSS online lang gamit ang computer or cellphone mo. At sana makatulong tong video na to. See you sa mga next videos. Bye-bye!